Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Ikaw po ay nahabag sa amin na lumakat sa kasalanan na malayo sa Diyos at inibig mo po kami. Nung hindi ka pa namin nakikilala, ang Panginoong Isus ay pinasan sa kanyang sarili ang sumpa at kahatulan na nararapat ay sa amin. At tinugasan mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalikang dugo na idinanat ng Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa iyong dakilang biyaya na kami ay hindi na muling tatanggap pa ng sumpa at kahatulan. Ngayon, kami na mga tinubos ng mahalagang dugo ng Panginoon ay nagpupuri sa biyaya at pag-ibig ng Panginoon sa pagtitipon sa iyong harapan, natututo ng salita ng Panginoon at nagpapasalamat na kami ay may fellowship sa banal na kapulungan. Naniniwala po kami na ikaw ay kasama namin. Tignan mo po ang bawat isa sa amin. Hawakan kami ng iyong mahabaging mga kamay. Itatag ng ganap at higit na banal upang makapamuhay kami ng walang anumang dapat na ikahiya bilang mga anak ng Diyos. Ang mundong ito ay maingay, puno ng kasalanan. Talagang isang panganib na hindi namin nalalaman kung ano ang magaganap sa isang araw. Hindi kami magkakaroon ng tamang buhay Kristiyano kung wala ang proteksyon at tulong mo, O Diyos. Pakiusap, pamahalaan at ingatan mo kaming makapamuhay ng angkop bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng paghawak sa amin ng mahabagin at makapangyarihang mga kamay mo, Panginoon, at ang salita at Espiritu Santo na nagbabago sa amin araw-araw. Ang ating church sa Korea at sa maraming mga churches sa buong mundo, sa bawat brother at sister na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon, sa pamamagitan ng biyaya, salita at kapangyarihan, ay samahan mo po kami at ingatan sa mga huling araw na ito upang makaya naming tiisin ang misyon ng ebanghelyo na ipinagkatiwala ng Panginoon. Kumilos ka po sa amin at tulungan mo po kami. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ng kinakailangan naming salita sa tamang panahon at nagtuturo sa amin ng daan na dapat naming lakaran. Maging sa sandaling ito, hinihiling po namin na ipahayag mo po sa amin kung ano ang nais mong ipakita sa amin at ituro sa amin kung ano ang dapat namin gawin. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Buksan po natin sa ating mga Biblia sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 12. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Marcos chapter 2, verse 1 hanggang 12. Verse 1 hanggang 12. Basahin natin ng sabay-sabay. Nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaraan ng ilang araw, kumalat ang balita na siya'y nasa bahay. Marami nagtipon, kaya't wala ng lugar kahit sa may pintuan. At kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may dala sa kanya na isang lalaking lumpo na buhat ng 4. Nang hindi nila ito mailapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng kanyang kinaroroonan. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba
na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpok, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may otoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpok, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya, agad na tinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat, namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailanman hindi pa tayo nakakita ng ganito. Hanggang dito po. Ngayon, sa pamamagitan ng mga talatang ito, inais kong ibahagi ang sermon na ito na may pamagat na mga taong umaakay sa mga makasalanan kay Kristo. Nang si Jesus ay naninirahan sa isang bahay sa Capernaum, narinig ng mga tao na naroon siya. Hindi nagtagal, napakaraming nagtipon, kaya't wala ng lugar ang natitira kahit sa labas ng pintuan. At ipinangangaral ni Jesus ang salita sa kanila. Sa oras na iyon, dumating ang 4 na lalaki na may dala na isang lalaking lumpo. Tila ang lalaki ay ganap na lumpo, tulad ng isang buhay na bangkay, nakahiga na walang magawa sa higaan. Ang kanyang pisikal na kalagayan ay sumasalamin sa espiritual na kalagayan ng isang kaluluwa na walang kaligtasan, walang buhay, walang kapangyarihan, at hindi makakilos patungo sa Diyos ng mag-isa. Nakita ni Jesus ang pananampalataya ng 4 na lalaki na nagdala ng kanilang kaibigan sa kanya, na naghahangad ng pagpapagaling para sa taong may kapansanan ito. Nakiisa sila sa puso at layunin sa kabila ng distansya, pagod, at mga pagsubok. Nagtulungan sila, dinala nila ang kanilang kaibigan na may isang puso. Nagpa siyang dalhin siya kay Jesus upang siya ay gumaling. Opo, ito po ay mahirap. Opo, ito ay nakakapagod. Opo, ito ay hindi naging madali. Subalit, hindi sila sumuko. Ngunit ang bahay na tinutuluyan ni Jesus ay napakasikip na at walang paraan upang makapasok sa loob. Gayunman, hindi sumuko ang mga lalaking iyon. Pagkatapos pag-isipan na husto, sa halip na masiraan ang loob, nagpa siya silang umakyat sa bubungan. Sa Israel, maraming bahay ang may mga hagdan sa labas patungo sa mga patag na bubungan. Kaya, umakyat sila sa hagdan, naabot ang patag na bubungan, at pagkatapos ay nagsimulang tanggalin ito. Nang kanilang mabutas iyon, ibinaba nila ang higaang kinahihigaan ng lumpo sa harap mismo ni Jesus. Kung iisipin natin ang eksenang ito ng ilang sandali, talagang nakakamangha. Ito ang uri ng bagay na magpapatigil sa mga tao upang tumitig. Marahil marami ang nag-iisip, ano ang ginagawa nila? Sino sila sa palagay nila na
tinatanggal ang bubungan ng ganoon? Ito ay kahibangan. Maring pinuna sila ng ilang tao. Marahil nagalit ang iba. Subalit, ang apat na lalaki ay hindi nag-alala tungkol doon. Taglay ang di matinag na puso, ang tanging pinagtutuunan nila ng pansin ay ang dali ng lumpo kay Jesus upang siya ay gumaling. Nagtulungan sila, bawat isa ay hawak ang isang sulok ng higaan. Maingat at eksakto nilang ibinaba siya sa harap mismo ni Jesus. Pagkatapos, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Sinabi ni Jesus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Subalit, hindi iyon ang dahilan kung bakit sila dumating. Ang kanilang layunin ay hindi upang patawarin ang kanyang mga kasalanan. Sila ay dumating upang siya ay gumaling. Marahil, ang apat na lalaking ito ay nanggaling pa sa malayo na buhat ng kanilang buhat ng lalaking lumpo. Binutas nila ang bubungan at ibinaba mula sa itaas ang lalaking lumpo na mayroong tanging layunin na baka sakaling mapagaling ang lalaking lumpo. Ibinaba siya sa harap ni Jesus. Marahil ay alam din nila na maaaring maraming tao ang magalit sa kanila at sumpain sila. Siguro ay mayroon na din na silang plano na humingi ng paumanhin sa may-ari ng bahay at bayaran ang nasira sa may-ari ng bahay. Ano pa man ang mangyari, mayroon silang puso na mapapagaling ang lalaking lumpo. Gayunpaman, na makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Dito po sa talata na ito, ang kanilang pananampalataya. Ito'y tumutukoy hindi lamang sa lalaking lumpo, kundi pati na rin sa apat na lalaki na bumuhat sa kanya. Kaya nga sinasabi dito, kanila, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Sinabi niya, "Pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." Si Jesus ay hindi pumunta dito sa mundo upang pagalingin ng mga pisikal na karamdaman o lutasin ng mga pisikal na problema. Kundi upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa ng mga tao. Upang makapagligtas ng kaluluwa, kailangan niyang patawarin ang mga kasalanan. Ang mahalagang aral na dapat nating matanggap sa talatang ito na ang lalaking lumpo ay isang tao na walang kakayahang makalapit kay Jesus sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili. Dito, mayroon dapat tao na magdala sa taong ito sa harap ni Jesus. Ang isang tao na unang sumampalataya at nakatanggap ng kaligtasan ay dapat ibigin ng kaluluwa ng iba at akayin ng taong iyon patungo sa Panginoon upang siya din ay maligtas. Ang katotohanan na ang hamak na lalaking lumpo na ito ay mayroong apat na tao. Maaaring mga kaibigan ito o kapitbahay. Ang nakatanggap ng kaligtasan ay hindi isang maliit na pagpapala. Kung dadalhin natin ang taong ito kay Jesus, tiyak na pagagalingin niya ito sapagkat siya ang tanging nakapagpapagaling ng mga karamdaman at kaya rin niyang buhayin ang patay. Kaya maaaring ganito yung sinabi nila. Maaaring sinabi nila sa kanya kung sino si Jesus na may kakayahang magpagaling ng anumang uri ng karamdaman. At dahil sa ginawa nilang ito, nagumpisa ang pananampalataya sa kanya. Hindi lang nila pwersahang dinala siya doon. Siyempre po, pagkatapos ng marinig ang mga salita ng kanyang kaibigan, ang lalaking lumpo ay maaring nagkaroon ng pusong nagnanais at pananampalataya na siya ay mapapagaling.
Kaya nagtali sila sa 4 na kanto ng higaan at binuhat nila siya. Ito ay sa pamamagitan ng pagsisikap, pagsasakripisyo, at pagpapagal ng mga unang nakatanggap ng kaligtasan ng iba pang kaluluwa ay magabayan upang maligtas. At ito yung paraan na itinakda ng Diyos upang makapagligtas ng mga tao. Sa pamamagitan ng ganitong pagkilos, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Upang makatanggap ang tao ng kaligtasan, ang tulong ng isang tao na naunang naligtas ay talagang kinakailangan. Ang 4 na lalaking ito ay nagsalita ng detalyado sa lalaking lumpo tungkol kay Jesus at naitanim sa kanya ang pagnanais na mapagaling. Siya ay nagkaroon ng pusong nagnanais at umaasa na mapapagaling. Gayunpaman, ang lalaking ito ay hindi makalapit kay Jesus sa pamamagitan lamang ng kanyang sarili. Kaya, upang ang isang kaluluwa ay maligtas, siya ay dapat munang magkaroon ng tapat na puso at tunay na pagnanais na maligtas. At upang ang taong ito ay makatanggap ng kaligtasan, ang pagpapagal at pagsisikap ng mga Kristiyano na naligtas ay kinakailangan. Kung wala ang tulong ng mga naunang naligtas, walang sino mang ang maliligtas. Marahil, kung kayo na mga brothers at sisters na naligtas ay magbabalik tanaw at pag-iisipan ito, maunawaan ninyo na ikaw ay naligtas, hindi dahil sa ikaw ay matalino, kaya naunawaan mo ang Ebanghelyo. At hindi dahil sinikap mo itong hanapin sa pamamagitan ng iyong sarili. Sa halip, ito ay dahil sila mga naunang nakaunawa ng katotohanan ay pinangaral ang salita. Dahil naunawaan nila na ang kanilang kaluluwa ay patay dahil sa kanilang mga pagsalangsang at mga kasalanan. At pagkatapos ng kamatayan, ay darating sila sa katulad at walang hanggang pagkawasa. At ang pagnanais na maligtas ay dapat dumating sa taong iyon. Kaya nga, bawat isa ay dapat munang magkaroon ng pusong nagnanais na maligtas. Subalit, sa pamamagitan ng kanilang sarili, ay hindi nila alam ang gagawin. Kaya, ang tulong ng isang tao na naligtas na ay kinakailangan. Kung tayo na naunang naligtas ay magbabalik tanaw, mauunawaan natin na upang tayo ay maligtas, ang mga brothers at sisters na naunang naligtas ay nanalangin para sa atin, ginabayan ng ating puso sa pamamagitan ng salita, at gumawa ng pagkakataon para sa atin upang matanggap natin ang kaligtasan. Kapag pinag-iisipan ko ang tungkol sa sarili ko, naalala ko, bago ako maligtas, ako ay nabuhay ng masigasig na reliyosong pamumuhay Kristiyano sa loob ng 10 taon. Masipag akong dumadalo sa church. Iniingatan po ang araw ng Panginoon, ang Lord's Day, na nanalangin at nagsisikap ako ng maigi upang mabuting mananampalataya. Kaya, inisip ko, ano ang kailangan kong gawin ngayon? Maraming mga bagay ang gusto kong gawin sa mundo. Subalit, nalalaman ko na mayroong Diyos, na mayroong akong espiritu, na ang kamatayan ay malapit lang. At pagkatapos ng kamatayan, ay mayroong paghukom at walang hanggang impyerno. Inisip ko na hindi ako dapat mabuhay para sa mga bagay ng sanlibutan. Sa halip, ay dapat ako mag-aral ng Biblia at ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Sumasampalataya ako na
Kung mabubuhay ako ng masigasig na gaya nito, tatanggapin ako ng Diyos. Kaya ginugol ko ang 10 taon na namumuhay ng maalab na relihiyosong pamumuhay. Maginoong pumapasok ako sa seminaryo, tuwing Sabado ng tanghali ay nagdadala ako ng isang bigkis ng leaflets at nagtutungo sa mga palengke at sa mga park upang mag-evangelize. Habang bakasyon, ang ilan sa amin ay bumubuo ng mga grupo na pinamumunuan ng nakakatandang pastor at nagtutungo sa mga probinsya upang mag-evangelize din. Ako ay talagang masigasig. Dahil dito, naniniwala ako na mas mabuti ako kaysa iba. Inisip ko noon na siguradong uupo ako sa pinakaunahang upuan ng langit. Ganito ang nasa isip ko. Subalit isang araw, naunawaan ko na mayroong mali sa aking pananampalataya. Ang talata na ibinahagi ng isang tao na naunang nakaunawa ng Ebanghelyo ay ang 1 chapter 3 verse 3. Maliban ng isang tao ay panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ay nang may panganak na muli ay kung paanong yung ating katawan ay ipinanganak dito sa mundo, dapat din tayong maipanganak na muli spiritually. Sinabi ni Jesus kay Nicodemo, maliban ng isang tao ay pinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya nagtanong si Nicodemo, paano maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Ang born again ay kailangan ng maipanganak na muli. Sinabi ni Jesus, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Kahit na mayroon kang kakayahan na bumalik sa sinapupunan ng iyong ina at muling ipanganak, ito ay isa laman pa rin, hindi sa espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Huwag kang magtaka na aking sinabi sa iyo, kailangan kayo ipanganak na muli. Sinabi ni Jesus, huwag kang magtaka. Maraming mga tao ang mayroong maling pagkaunawa sa usaping ito. Iniisip nila na ang pagpunta sa church at ang pagiging masigasig ay kapareho ng tunay na mananampalataya. Sumasampalataya sila na kung dadalo sila tuwing araw ng Panginoon, dadalo sa mga morning prayers, dumadalo sa buong gabi sa panalangin, nagbibigay ng mga offering at naglilingkod, ginagawa nila ang buong makakaya nila. Ibig sabihin daw ay mabuting mananampalataya na sila. Gayunpaman, kahit ang mga taong hindi born again ay nagagawa ang mga bagay na ito. Kaya iniisip kong kung kailan ako naipanganak na muli. Naalala ko na nagtutungo pa ako sa revival meeting at ako ay masayang masaya. Naranasan ko na maging maalab habang nananalangin. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay walang kinalaman upang maipanganak na muli. Kung ako ay hindi na ipanganak na muli, subalit nag-iisip ako na born again ako, mapupunta ako sa impyerno kapag namatay ako. Nang panahon iyon, ako isa ng pastor sa isang church sa probinsya sa loob ng 2 taon at nangangaral. Kaya pinuri ng mga tao ang aking pananampalataya at sinabi nila na mahusay ako mangaral. Gayunpaman, wala akong kapanatagan kung ako ba ay naipanganak na muli. At sa huli, nalaman ko na ako talaga ay hindi pa naipapanganak na muli. Nagkaroon ako ng kahirapan na sabihin sa iba ang katotohanan ito. Habang pinagbubulayan ko ito, mga 8:00 ng gabi, noong October 30, 1962, tunay kong naunawa ang si Jesus at ang krus ay nalalaman ko doctrinally at intellectually ay mayroong direktang kinalaman sa akin. Naunawaan ko ang katotohanan ito, hindi sa pamamagitan ng aking talino, kundi sa pamamagitan ng aking budhi, at ang lahat ng aking problema ay nalutas.
hindi sa sinubukan kong paniwalaan katotohanan ito. Ngunit naniwala ako sa lahat ng ito. Lahat ng pag-aalala at pagdududa ay nawala. Sa oras na iyon, ako ay naipanganak na muli. Ako ay naligtas. Ako ay naligtas. Ako ay naipanganak na muli. Natanggap ko ang buhay na walang hanggan. Ito ay parehong bagay. Ngayon, kapag iniisip ko ang aking nakaraan, kung iniisip ko na ang pagsisikap ko mismo ay tunay na pananampalataya at tatanggap ako ng dakilang gantimpala sa langit dahil sa pananampalatayang ito, dinadaya ko ang aking sarili at muntik na akong malagay sa malaking gulo. Kaya, kapag iniisip ko ang patungkol sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos at pagiging ligtas, wala akong magagawa kundi ang labis na magpasalamat. Para maligtas ang isang tao, kailangan mo na magkaroon ng matibay na paniniwala na maililigtas ni Jesus ang aking kaluluwa at magkaroon ng taimtim na pagnanais at pag-asa na maligtas. Upang isang tao ay maligtas, kailangan mo nang magkaroon ng taimtim ng pagnanais na maligtas. At gayon din, ang mga pagsisikap at dedikadong tulong ng mga naunang naligtas ay talagang kinakailangan. Sa makatuwid, ang mahalagang katotohanan ay hindi maliligtas ang iba kung walang tulong ng mga naunang naligtas na mga Kristiyano. Sinabi sa Filipos chapter 1 verse 5 to 6, dahil sa inyong paikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Matapos na maligtas ang mga tao, nagsimula silang magkaroon ng paikibahagi sa salita. Dahil sa iyong paikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Ibig sabihin na ang mga naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ay nagkaroon ng paikisama sa biyaya ng Ebanghelyo. At ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siya magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Tapos maligtas, sinimulan ng Panginoon ng isang mabuting gawain sa mga nagsasama-sama sa pananampalataya sa loob ng salita. Ano ang mabuting gawa? Ang mabuting gawa ay nakikita ng Diyos na ang mga kaluluwa na nakatakdang mapahamak ay naunawaan ng biyaya ng Diyos at naliligtas. Upang sila ay maligtas, una, kailangan nila ang tulong ng mga naligtas. Ang pagsisikap at tulong ng mga naligtas ay talagang kinakailangan. Ang lalaking lumpo ay hindi makakapunta kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang sarili. Siyempre, una niyang narinig ang mga salita ng mga naniniwala kay Jesus. At nakilala niya kung sino si Jesus at nagkaroon siya ng masiting pagnanais na gumaling. Kaya, matapos magising ang pananampalataya ng lumpo kay Jesus, pinuhat nila siya kasama ng kanyang higaan at dinala siya kay Jesus. Sa Efeso chapter 3 verse 20, ngayon, sa kanya na nakakaunawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Ang Panginoon ay gumagawa sa atin sa gitna ng mga naligtas. Siya ay nagsimulang magbigay ng biyaya at magligtas ng mga kaluluwa ng tao. Ngayon, sa kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Anong ang desperadong ninanais ng mga taong ligtas? Ano ang iniisip nila? Ito ay lubos na iba mula sa iniisip ng mga taong hindi ligtas. Tayo ay nag-aalala kung paano natin mai-evangelize ang miyembro ng ating pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay na hindi paligtas upang sila ay maligtas, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Ang Panginoon ay gumagawa ng mabubuting bagay sa mga naligtas
ang pinakamabuti sa lahat ng mabubuting bagay ay ang pagliligtas ng mga kaluluwa na mapapahamak. Sinabi sa mga Gawa, chapter 10, verse 38, kung paanong si Jesus na taga Nazareth ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Si Jesus ay puno ng Espiritu Santo ng Diyos at si Jesus ay naglibot na gumagawa ng mabuti. Pinagaling niya ang lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo. Kung paanong muli niyang binuhay ang mga kaluluwa na patay sa kasalanan at ang mga pagsalangsang at nilinis ang mga kitongin, ang mga puso natin na mandaraya kaysa lahat ng bagay at tubang napakasama na unawaan ng biyaya ng Diyos, natanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan at ang gawain ng paglilinis ng ating mga kaluluwa ay yung unang naisakatuparan sa pamamagitan ng mga naligtas. Kaya, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin, kailangan nating pag-isipan ng mabuti ang patungkol sa salitang ito. Ang Panginoon ay gumagawa sa mga naligtas. Kaya ang pinakaninanais natin ay ang magligtas ng ibang kaluluwa. Ang taong isinakatuparan ang gawain ng Diyos ng pinakadakila sa panahon ng Bagong Tipan ay si Apostol Pablo. Sa Gawa, chapter 20, verse 24, sinabi ni Apostol Pablo, ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryo tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang Ebanghelyo ng Biyaya. Ang Ebanghelyo ng Biyaya ay sinasabing ang kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao sa pamamagitan ng pagpapatotoo sa biyaya ng Diyos na ginawa ni Jesucristo. Ngunit, hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatotoo sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. Ang pisikal kong buhay ay maaaring mamatay sa 100 beses. Si Apostol Pablo ay gumawa ng masikap at tapat para maipalaganap ang Ebanghelyo at mailigtas ang higit pang mga kaluluwa hanggang sa siya ay mamatay. Pumunta siya sa Roma at nangaral sa loob ng 2 taon at sa huli ay naging martir sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo. Hindi lamang si Apostol Pablo kundi lahat ng mga apostol ay naging martir habang ipinapalaganap ang Ebanghelyo. Paano naman po tayo? Kahit hindi natin magawa ang katulad kay Pablo, Pedro at ng mga apostol, ito ay totoo na tayo ay naligtas sa parehong biyaya ng Diyos katulad nila. Dahil natanggap natin ang buhay na walang hanggan at pag-asa, ang mga taong ligtas ay walang pag-asa sa mundong ito. Kapag tayo ay napapaalalahanan ng buhay na walang hanggan at maluwalhating pag-asa, ang mga mundong bagay ay baliwala. Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalako. Opo, ito ay totoo. Kaya ang pag-asa ng mga naligtas na tao ay hindi lamang ang kanilang pamilya, kundi pati na rin ang kanilang mga kaibigan, mga kapitbahay, at ang mga kamag-anak na maligtas. Meron silang puso katulad ng Diyos na isinasaalang-alang ang bawat espiritu na mahalaga kaysa langit at lupa sa mundong ito. Ito ang layunin ng buhay ng Kristiyano at ito ang dakilang misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya, ang mga taong ligtas ay dapat gawin ang kanilang makakaya upang ipangaral ng Ebanghelyo anong oras upang ang kanilang espiritu ay maligtas. Ang ating summer retreat ay napakalapit na, tama po ba? Ang summer retreat ay magsisimula sa July 11 at mayroong 7 batches ng summer retreat. Ang estimate ng mga makikilahok sa bawat batch ng summer retreat ay mahigit sa 10,000.
Mas marami ang dadalo ngayong taon. Nakapagpasya na ako na manatili sa retreat center sa loob ng 7 linggo. Hindi lamang ako, kundi pati na rin ang mga brothers at sisters at ang mga ministers na sama-samang magsasakripisyo para iligtas sa mga kaluluwa. Kung walang tapat na panalangin at pagsasakripisyo ng mga brothers at sisters, hindi magkakaroon ng gawain ng pagliligtas. Kaya, sa kapangyarihang gumagawa sa atin, kung ang mga naligtas na kapatiran ay mga ngaral ng Ebanghelyo na may isang isipan, ang Panginoon ay kikilos doon. Kaya, naalala ko ang patungkol dito ngayon. Kaya nais kong ipangaral ang sermon na patungkol dito ngayong araw. Ang 4 na ligtas na tao ay hinikayat ang may sakit upang maggabayan ang makasalanan sa harapan ng Panginoon. At ang may sakit ay nagkaroon ng kaisipan na makilala kung sino si Jesus at mapagaling sa pamamagitan ni Jesus. Kaya, ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia, nakita ni Jesus ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin na nakita ni Jesus hindi lamang ang pananampalataya ng may sakit, kundi pati na rin ang pananampalataya ng 4 na tao na nagdala sa Kanya. Hindi alam ng mga taong hindi ligtas kung may Diyos o wala, kung may Espiritu o wala, kung may paghuhukom at pagkawasap o wala matapos ang kamatayan. At hindi nila kinikilala kung sino si Jesus. Kaya dapat nating malaman na ang mga naligtas sa tao ay dapat ipahayag ang katotohanan ito upang malaman nila. Ang mga taong dumadalo sa church, iniisip nila na mayroon silang mabuting pananampalataya at pinupuri ng pastor. Kapag sila'y dumadalo ng church ng mabuti, naglilingkod ng mabuti at nagbibigay ng offering ng mabuti. Kung sasabihin nila sa isang diakono na maaari ka makakuha ng malaking gantimpala mula sa Diyos, pagkatapos sasabihin niya, siguro walang gantimpala. Ngunit, iniisip niya sa kanyang puso na, oo, dapat ako makakuha ng malaking gantimpala. Kahit gumamit siya ng eroplano, ang mahalagang punto ay kung saan siya papunta ngayon. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban ng isang tao ibay na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Paano ang mga hindi nakakakita ay makakapasok doon? Opo, kaya ang mga naligtas na tao ay kailangan magsakripisyo na may nagnanais na puso upang ang mga hindi ligtas na tao ay maligtas. Sinabi sa Colossus chapter 4 verse 11, sinasabi po ng Biblia ang patungkol sa ilang mga kapatiran. Ang mga ito lamang sa aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos ang kabilang sa pagtutuli at sila'y naging kaaliwan ko. Ang mga ito lamang ang aking mga kamanggagawa sa kaharian ng Diyos. Ang mga taong nabubuhay sa mundong ito ay gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Ang mga nasa laman ay gumagawa ng banal na gawain. Ang mga nabubuhay sa panahon ay gumagawa para sa walang hanggan. Gaano ka nakakamangha? Kaya, lahat ng mga Kristiyano ay ang mga taong gumagawa para sa kaharian ng Diyos. Hindi po ba? Maaaring may mag-isip na, hindi ako. Ang mga taong nagsasabing sila ay naligtas, ay dumadalo sa church tuwing linggo upang manalangin at pagpuri. Tinatawag natin itong pagsamba. Tama po ba? Sa ating church ay hindi ganito tuwing linggo. Simulan natin ng pagsamba at tapusin natin ng pagsamba. Pagkatapos ng kaligtasan, ang ating buong buhay, pananalita at pag-uugali ay ang ating pagsamba sa kalooban ng Diyos at kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang espiritual na pagsamba at isang handog na buhay na kasiya-siya sa Diyos. Kung sabihin ng sino man, simulan na natin at tapusin ang ating pagsamba. Hindi niya ito nangunawa ng lubos. Mali ito. Akala nila kapag ganito ang ginagawa nila ay mabuti ang kanilang pananampalataya. Ngunit dapat muna nilang malaman na ito ay mali. Ang mga naligtas, kahit na nabubuhay sila dito sa mundo, sama-sama silang gumagawa para sa kaharian ng Diyos.
Ito ay napakagandang ekspresyon. Sinabi sa Filipos chapter 1 verse 27, si Apostol Pablo ay nagpadala ng sulat sa mga kapatiran ng Filipos noong siya ay nakakulong sa Roma. Sa mga Gawa chapter 16, nang si Apostol Pablo ay nangaral sa Filipos, siya ay kinulong at binugbog doon. Ngunit sa kabila nito, ang mga taga-Filipos ay naligtas at ang iglesia ng Filipos ay naitatag. Ang mga naligtas sa iglesia ng Filipos ay minamahal si Apostol Pablo. Saan man siya mangaral ng Ebanghelyo, sila ay nananalangin para sa kanya at sinugutin nila si Epaprodito upang dalhin ang mga bagay na kinakailangan ni Apostol Pablo. Kaya sa Filipos chapter 1 verse 27, na kayo naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo, para sa Ebanghelyo. Nang maligtas ang mga kapatiran sa iglesia ng Filipos, kaagad silang nagsakripisyo at nagkaisa para sa Ebanghelyo. Kung titignan natin sa Chinese writing, one mind striving together. Mayroong 3 kapangyarihan sa tabi ng krus. Ang mga naligtas ay ang mga taong may isang isipan na ipangaral ang Ebanghelyo ng magkakasama. Opo, dapat nating gawin ito ng magkakasama. Kikilos ang Diyos para sa pagliligtas ng maraming nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng panalangin at sakripisyo ng mga taong naligtas sa darating na summer retreat. Naniniwala kami sa katotohanan ito na kung walang taos-pusong panalangin at sakripisyo ng mga taong naligtas, walang maliligtas. Tama ba? Sinabi sa Roma chapter 10, verse 14 hanggang 15, at paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mga ngaral kung hindi sila sinugo? Kung walang mga ngaral, walang makikinig sa Ebanghelyo. Kung hindi sila makikinig, hindi sila mananampalataya at hindi sila maliligtas. Kung isang taong naligtas ay ititikom ang kanyang bibig at walang gagawin upang ipangaral ang Ebanghelyo, walang maliligtas. Dapat nating malaman na ang layunin ng ating buhay sa mundong ito ay ipangaral ang Ebanghelyo sa hindi mabilang na mga tao na hindi pa naliligtas. Una, mahalaga para sa isang taong naligtas na tulungan at gabayan ang iba pa na marinig ang salita upang sila ay maligtas. Sa Juan chapter 4 verse 28 hanggang 30, nangaral si Jesus sa isang makasalanang babae sa Samaria at siya ay naligtas. Nakilala niya si Jesus nang siya ay sumalok ng tubig. Alam na alam ni Jesus kung anong uri siya ng makasalanan. Isa siyang sikat na mangangalunya sa kanilang bayan. Siya ay nagkaroon ng 6 na asawa. Hindi niya asawa, syempre. Kaya si Jesus, sinabi sa 1 chapter 4 verse 18, sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo ang sinabi mong ito. Kaya, habang ibang babae ay nagpunta upang umigib ng tubig sa umaga at gabi, ang babaeng ito ay hindi makapunta sa oras na iyon. Kaya siya ay pumunta upang umigib ng tubig sa oras na walang tao doon at nakilala si Jesus. Habang nagsasalita si Jesus, ang babaeng Samaritana na ito, bagaman siya ay isang makasalanan, ay isang taong nananabik sa Kristo. Nang si Jesus ay nagsasalita tungkol sa iba't ibang bagay, sinabi ng babaeng Samaritana, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta.
Hindi niya alam na si Jesus ay ang Kristo. Ngunit alam niya na siya ay isang propeta. Sinabi din ni Jesus ang lahat ng kasalanan ng babaeng Samaritana. Sinabi niya kay Jesus, dahil nakilala natin ang isang propeta, hayaan mo ako magtanong sa iyo ng isang bagay na gusto kong malaman. Ang mga Samaritano ay nasa hilagang bahagi ng Israel, ngunit sila ay winasak ng Assyria noong 722 BC. Kaya ang hilagang bahagi ng Israel ay nahaluan ng mga dayuhan. Kaya itinuturing ng mga taga-Timog Juda ang mga Samaritano na parang mga aso at hinamak sila bilang mga taksil. Wala silang pakialam sa kanila. Kaya't sinabi ng mga tao sa Judea na sumasamba sila sa Jerusalem. Ngunit ang mga Samaritano ay nagtayo ng isang maliit na templo sa bundok Gerizim at sinabi, maaari kang sumamba rito. Kaya sinabi sa 1 chapter 4 verse 20, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Sa sandaling nakita niya ang propeta, tinanong niya, alin ang tama? Noong panong iyon, sinabi ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na iyong sasambahin ng Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinabi ng Panginoon, darating ang panahon na hindi sasamba sa Diyos ang mga tao sa bundok Gerizim o sa Jerusalem, kung saan pinaglilingkuran siya ng mga taga-Judea. Hindi iyon ang tunay na pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Espiritu at katotohanan. Ang Espiritu at katotohanan. Ang mga hindi naligtas ay hindi maaaring gawin iyon. Una, kapag ikaw ay naligtas at namuhay ayon sa banal na Espiritu at katotohanan, iyon ay espiritual at tunay na pagsamba. Ang sabihin niya iyon, nagliwanag ang mga mata ng babaeng Samaritana at sinabi niya, nakikita ko na ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo. Pagkatapos ay iniwan niya ang lahat at ang kanyang banga ng tubig at tumakbo sa lungsod ng Samaria. At sumigaw na parang baliw, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na nga kaya ang Kristo? Hindi niya ikinahiya ang mga nakaraang niyang kasalanan. Ngunit sinabi niya, isang tao nakakaalam ng lahat tungkol sa akin. Halika kayo, tingnan ninyo. Ito nga kaya ang Kristo? Siya ay sobrang kumpiyansa at sigurado sa kanyang mga salita na naisip nilang may nangyaring kakaiba. At sinundan ng mga Samaritano ang babaeng Samaritana at lumapit kay Jesus. Kaya dinala nila si Jesus sa Samaria. At habang si Jesus ay nasa Samaria, sa loob ng 2 araw, ipinangaral niya ang ebanghelyo sa mga Samaritano. At maraming tao ang nananampalataya at naligtas. At sinabi ng mga Samaritano sa babae, ngayon sumasampalataya kami. Hindi dahil sa iyong sinabi, sapagkat kami mismo ay nakarinig at nalalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Sa Kawikaan chapter 21 verse 28, ngunit ang salita ng taong nakikinig ay mananatili. Ang mga salita ng isang tao na sumasampalataya muna sa kanyang puso ay may kapangyarihan. May kapangyarihan silang akayin ang mga tao sa Panginoon. Sa makatuwid, ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa mga kaluluwa ng mga tao ay ang pag-akay sa ibang mga kaluluwa sa Panginoon at maligtas sa pamamagitan ng mga unang nakaunawa sa katotohanan. Kung tayo, ang mga unang naligtas, ay titikom ang ating mga bibig at walang gagawin, walang sino man ang maliligtas. Pag-isipan natin ito, may liligtas ba tayo
ng walang tulong ng isang taong unang naligtas? Tuntunin ng Diyos na iligtas ng Diyos ang isa pang kaluluwa sa pamamagitan ng isang taong unang naligtas. Ang Gawa chapter 16 verse 31 ay nagsasabi, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Kung magkagayon ay maliligtas ka, at kung maliligtas ka muna, maliligtas ang iyong sambahayan. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang pinto ng evangelism ay nabubuksan sa mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay ng sambayan na iyon sa pamamagitan ng taong naligtas. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kapag ang isang tao ay naligtas, hindi ito nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay automatic na naliligtas. Kung ang isang tao ay unang naligtas, hindi ba niya ipapangaral muna ang ebanghelyo sa isa sa kanyang pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay? Kaya, humahayo ang mga naligtas para sa iba. At upang maakay ang iba sa Panginoon, kailangan mo na magkaroon ng matatag na pananampalataya at totoo. Ang evangelism ay nabubuksan sa mga kamag-anak at kaibigan at kapitbahay ng sambayang iyon sa pamamagitan ng taong naligtas. At dapat tayong manalangin ng taimtim at walang pag-aalinlangan sa pagsisikap at sakripisyo upang akayin ang iba sa Panginoon at maligtas. Hindi madali ang evangelism, tama po ba? Kung sasabihin mo lang, halika sa church, tara na sa church, magiging matagumpay ba iyon? Inaakala ng ilang tao na ang pagdadala ng mga tao sa iglesia ay evangelism. Pero hindi mabilang na mga tao na nagsisimba, pero hindi ligtas. Sa tingin mo ba'y maliligtas sila sa pagpunta lang sa church? Dapat nating sabihin sa kanila ang salita makapagliligtas sa kanila. At ang mga panalangin, pagsisikap, at sakripisyo ng mga naligtas ay talagang kinakailangan. Sinasabi sa 2 Korinto chapter 9 verse 6, ang nag-aasig ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang nag-aasig ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. Anong ibig sabihin ng magasik? Isipin niyo po ito. May tagutom at kaunti na lang ang natitira mong butil. Kung lutuin mo lang at kakainin lahat, wala ka nang maitatanim. Kaya, ang nag-aasik ay nangangahulugan ng pagsasakripisyo. Sinasabi sa awit 126, verse 5 to 6, yaon nawang nagsisipag-asik na luwaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itinanim. May dalang itatanim na mga binhi ay uuwi na may sigaw ng kagalakan, na dala ang kanyang mga bikis ng inani. Bakit may umiiyak habang naghahasik mga binhi? Sino ang umihikbi habang nagkakalat ng binhi sa isang bukit? Tungkol saan yun? Pagdating sa pagbabahagi ng ebanghelyo at pagliligtas ng mga kaluluwa, may kasama itong pagsisikap at pagsasakripisyo. Una sa lahat, kung walang pagsusumikap at sakripisyo ng mga unang naligtas, ay hindi maliligtas ang ibang kaluluwa. Kung wala pong pagsisikap at sakripisyo ng mga unang naligtas, wala pong maliligtas na ibang kaluluwa.
Kaya nga yung pagsasakripisyo at pagsisikap ay napakahalaga. May umiiyak ba na nag-aasik ng binhi? Tingnan po natin ngayon ng saglit sa Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12. Saglit. Sa Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12. Kawikaan chapter 24 verse 11. Basahin natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Kawikaan chapter 24 verse 11 hanggang 12. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At siya nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Hinihila patungo sa kamatayan ang hindi ligtas at maliwanag na sila'y patungong impyerno. Ang talata nagsasabing, pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan, ay nagsasabi sa atin, huwag silang pabayaan. Kung hahayaan lang natin sila ng ganoon, dediretso sila sa impyerno. Sa 1 chapter 20 verse 23, pagkatapos na mabuhay ni Jesus mula sa mga patay, sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung inyong patatawarin ang mga kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinatatawad sa kanila. Sino mang hindi niyo patawarin ng mga kasalanan, iyon ay hindi pinatatawad. Anong ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugan. Kapag ibinahagi natin ang mensahe ng walang hanggang katubusan na ginawa ni Jesus sa krus, maaaring tumanggap ng kapatawaran ang mga tao. Pero kung hahayaan lang natin sila, mananatili sila sa landas patungo sa walang hanggang pagkuko. Sila natitisod patungo sa katayan. Ito ay tumutukoy sa mga taong nasa kamay ng dyablo, na inihila patungong impyerno. Pigilan mo silang natitisod patungo sa katayan. Sa madaling salita, huwag mo silang pabayaan. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang akayin sila sa kaligtasan. Kung sasabihin mo, narito, hindi namin iyon nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? Matapos patayin ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, tinanong siya ng Diyos, nasan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko. Ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Sinabi niya, anong ginawa mo? Ang tinig ng dugo ng iyong kapatid ay dumadaing sa akin mula sa lupa. Pinatay ni Cain ang sarili niyang kapatid at pagkatapos ay sinubukan niya magkunwaring walang alam. Gaano kawalang kahiyan iyon? Wala tayong pisikal na pinatay na sinuman. Pero kung sadyang pinabayaan natin ang isang makasalanan, isang taong patungo sa walang hanggang pagkawasa at wala kang gagawin para pigilan ito, masasabi pa talaga natin wala tayong pananagutan? Narito, hindi namin ito nalalaman. Anong kasinungalingan? Madami mga tao ang hindi pa naipapanganak na muli. Ang ating mga pamilya, mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kapitbahay. Kung hahayaan natin sila, sila ay mapapahamak. Hindi sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang sarili. Kung sasabihin mo, tunay na hindi namin nalalaman iyon, hindi ba ito ay sinasang-alang-alang ng siya na tumitimbang ng mga puso? Siya na nag-iingat ng iyong kaluluwa? Hindi ba niya nalaman ito? Sinabi sa Santiago chapter 4 verse 17, kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Anong sinasabi nito? Ito ay kasalanan sa kanya. Kung nakakita ka ng isang taong namamatay sa gutom at hindi ka tumulong, kasalanan iyon. Sabihin na nating nagmamaneho ka sa highway at nakakita ka ng isang aksidente. Nasa bingit sila ng kamatayan. Pwede mo bang isipin na lang na, naku, nakakalungkot, pero nagmamadali ako at makapapatuloy sa pagmamaneho? Siyempre hindi po. Kailangan kong isang tabi ang lahat ng gawain, ang lahat ng para mailigtas ang taong iyon.
Baka tumawag ka ng emergency services. Marahil ay isakay mo siya sa iyong sasakyan at isugod sila sa ospital. Pero kung titingin ka lang sa iba at pagpapatuloy, yun ay indirect murder. Sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 9 verse 16, "Kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo." Kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Ang pinakamabuting gawa na magagawa natin ay ang pagbabahagi ng ebanghelyo. Pagliligtas ng mga kaluluwa mula sa impyerno. Kaya natin ito. Minsan, kahit ang maliit na pagsisikap lang ang bahagi natin para makatulong sa pagsagip sa isang kaluluwang patungo sa pagkawasa. Ngunit kung tayo magkukunwari na hindi ito nalalaman dahil ito hindi komportable o tayo masyadong pagod o masyadong abala, tandaan natin ito. At siya nagbabantay sa iyong kaluluwa. Hindi ba niya nalalaman? At ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Ayon sa anong mga gawa? Ayon sa gawa ng hindi pagbabahagi ng ebanghelyo. Ang mga tao sa mundong ito ay haharap sa paghahatol ng Diyos para sa kasamaan na kanilang ginawa, para sa kanilang mga kasalanan. Subalit, ang mga ipinanganak na muli ay hindi pwedeng makagawa ng parehong kasalanang hayag. Pero sinasabi sa atin ng kasulatan na kahit na alam natin ang mabuti na dapat nating gawin at piliin na huwag gawin, ito'y kasalanan. Kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, kahabag-habag ako kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Ang Kawikaan chapter 24 ay nagbibigay sa atin ng seryosong babala. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin iyon nalalaman. Hindi ba niya alam ang sa mga puso'y tumitimbang? At ang bawat tao, ayon sa gawa niya, ay di ba niya gagantihan? Anong uri ng gawa ang tinutukoy nito? Ito ang kabiguang ibahagi ang ebanghelyo sa mga taong patungo sa pagkawasa. Alam mo ba na ang hindi pag-i-evangelize, hindi pagbabahagi ng ebanghelyo ay talagang isang kasalanan? Kailangan nating malaman iyon. Ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Kaya madalas tayo nagdaraos sa mga Bible seminar at nag-aalok ng personal counseling. At ang mga pinakamalaking pangangaral ng ebanghelyo ay ginaganap natin tuwing Summer Retreat. Ang Summer Retreat ay ginaganap sa 7 batches. At sa pamamagitan nito, ang ebanghelyo ay pinangaral sa maraming tao. Pero naharap tayo sa isang seryosong problema. Wala tayong sapat na lugar para matuluyan. Iyon ang dahilan kung bakit tayo kasalukuyang gumagawa ng mga bagong matutuluyan. Alam niyo naman ang retreat center, di ba? Ang bagong lodging building ay ginagawa ay magkakaroon ng karagdagang 480 na kwarto. Halos kapareho ng bilang ng mga silid na mayroon na tayo. Kapag tapos na ito, mas marami pa tayong maaanyaya. At sa pamamagitan nito, mas maraming buhay ang magbabago at maipapanganak na muli. Kaya kailangan nating manalangin, gumawa ng magkakasama, magbigay ng offering, at gumawa para sa layuning ito. Para sa mga naipanganak na muli, ang pinakadakilang misyon natin sa buhay dito sa mundo ay iligtas ang mga hindi pa naliligtas. Sila ay dinadala sa kamatayan at pigilan mo sila natitisod patungo sa katayan. Kung ang isang kaluluwa ay mahatak sa impyerno, ito ay walang hanggang pagkawasak. Ngunit kung sinasabi natin sa ating sarili, hindi namin ito nalalaman. Hindi ba dinadayan natin ang ating sariling budi? Sangayon po ba kayo? Napakarami nating dapat gawin para sa gawain ito. Dinala itong lalaking lumpo sa harap ni Jesus. Pinutas nila ang bubungan at ibinaba ang higaan sa harap ni Jesus. Ang lalaking lumpo ay gumaling sa sakit niya. Ngunit nakita ni Jesus na higit sa kagalingan ng katawan, mayroon siyang sakit na makapagdadala sa kanya sa impyerno. Ito ang sakit ng kasalanan na kailangan mo nang mapagaling. Kaya sinabi niya, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Maging noong panahon ni Jesus, maraming taong sumusunod sa kanya.
Mula sa kanila, mayroong mga sumusunod sa kanya dahil sa gumagawa siya ng mga himala at gumawa ng maraming tinapay. Kaya sumusunod sila upang makakuha ng tinapay. Ang iba ay sumusunod upang mapagaling. Binuhay ni Jesus ang patay. Nilinis ang mga kitongin. Binuksan ang mga mata ng bulag. Wala siyang hindi kayang gawin. Ngunit, hindi siya dumating para gawin ang mga bagay na iyon. Dumating siya upang magbigay ng buhay sa mga kaluluwa na mga patay sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. At upang iligtas sa mga kaluluwa na patungong impyerno at dalhin sila sa langit. Kaya sa 1 chapter 5 verse 21, sinabi ni Jesus, sapagkat kung paanong ibinabangon ang Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman, binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at sila'y binubuhay, opo, dumating siya para sa gawain ng pagbuhay sa mga patay. Binubuhay ng Anak ang sinumang nais niya. Ito po yung sinabi niya. Ngunit, ang pagbuhay sa patay ay hindi magagawa ng gano'n na lang. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dito, ang kabayaran ng kasalanan ay dapat mabayaran. Paano babayaran ng kasalanan? Ang walang kasalanan ay dapat mamatay kapalit ng makasalanan. Hindi ito maliit na bagay. Para sa mga makasalanan na patungo sa impyerno, ang bugtong na anak ng Diyos, banal at maluwalhati, kapantay ng Diyos, ay tumanggap ng hatol ng kamatayan. Gaya ng pinakamiserabling kriminal. Dinala niya ang kahihiyan at pagdurusa na nararapat sa mga makasalanan at namatay sa krus. Sa pamamagitan ng pagdarak ng kanyang dugo, wala kang ganyang pinatawad ang ating mga kasalanan. Sinabi sa Levitico chapter 17 verse 11, sinabi po doon, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. Kaya naman, ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Sa panahon ng lumang tipan, isang tupa, kambing o baka na walang dungis ang kailangan mamatay at magdanak ng dugo upang ipantubos sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ngunit sa Hebreo chapter 10 verse 4, sinabi, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Paano maalis ang dugo ng hayop ang mga kasalanan ng tao? Hindi po maaari. Ito ay anino lamang, isang simbolo na nagpapakita na isang araw ang tanging anak ng Diyos ay mamamatay gaya ng tupa para sa ating mga kasalanan. At sa Hebreo chapter 9 verse 22, sinabi, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa unang 1, chapter 3, verse 5, sinabi din po doon, nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan at sa kanya'y walang kasalanan. Ang walang kasalanan si Jesus, ay pumarito sa mundo upang alisin ang mga kasalanan. Paano po? Ang banal na bugtong na anak ng Diyos ay dumating upang patawarin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagkamatay gaya ng tupa at pagdanak ng kanyang dugo. Gaya ng susulat, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya sinabi, hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Siya ay pumasok na minsan magpakilanman sa dakong banal sa tinitiyak ang walang hanggang katupusan. Hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, gaya ng ginagawa ng mga Israelita sa lumang tipan, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Tinupad niya ang walang hanggang katubusan at pumasok minsan magpakailanman sa dakong banal. Noong namatay si Jesus sa krus, natupad na. Tinupad niya lahat. Tinapos niya ito. Anong tinapos niya? Ang gawain ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang walang kasalanang anak ng Diyos ay hindi lamang pinasan ang kasalanan ng sanlibutan at namatay, kundi ibinuhos niya ang kanyang mahalagang dugo upang walang hanggang mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya sa unang Pedro chapter 1 verse 18 hanggang 19, sinabi po doon na nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang hanggang
Walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira, tulad ng pilak o ginto, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Napatawad tayo sa ating mga kasalanan dahil sa bugtong na anak ng Diyos na namatay gaya ng tupa, at ang kanyang mahalagang dugo ay walang hanggang kinuha ang ating mga kasalanan. Naunawahan at sinampalatayanan natin ang katotohanan ito. Kaya naman, ang walang kasalanang bugtong na anak ng Diyos ang namatay para sa atin sa pamamagitan ng kanyang dugo na dumanak, walang hanggang napatawad ang ating mga kasalanan. Nang sinabi ni Jesus sa lalaking lumpo, "Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Ito ay bago pa siya mamatay sa krus. Ngunit sinabi niya ito ng batayan na siya ay ang mamamatay para sa kasalanang iyon. Sa Isaías chapter 44 verse 22, si Propeta Isaías, 700 taon bago dumating si Jesus, ay nagsalita sa bayan ng Israel, "Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo, at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko." Sinabi niya ito na naunawaang si Kristo ay darating isang araw at mamamatay sa krus upang alisin ang mga kasalanan ng mga tao. Kaya, nang namatay si Jesus sa krus, sinabi niya, natupad na. Ang ating mga kasalanan ay pinawi na para makapal na ulap at gaya ng ulap, lubusan itong nabura ng dugo ni Jesus. Kaya naman, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Ang sinampalatayanan natin. Ito po yung sinasampalatayan natin. Kahit bago pa man natin siya makilala, ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, walang hanggan niyang pinatawad ang ating mga kasalanan. Paniniwalaan natin ang katotohanan ito. Ngayon, tingnan po natin sa Efeso chapter 1, verse 7. Efeso chapter 1, verse 7. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Efeso chapter 1, verse 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Sa kanya ay meron tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon sa mga kayamanan ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sa pamamagitan ng kanyang dugo na kanyang idinanak nung namatay siya sa halip na tayo para sa ating mga kasalanan. Tumanggap tayo ng katubusan. Ang salitang katubusan ay nangangahulugan ang utang ay nabayaran na sa ngalan natin. Katubusan na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hindi isang bagay na tatanggapin natin sa inaharap. Natanggap na natin ito. Hanggang kailan? Magpakailanman. Kung wala ang walang hanggang katubusan, walang kompletong kaligtasan. Kaya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayon tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Kahit ngayon, siya ay nananalangin para sa atin sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon na tumapos ng walang hanggang katubusan na ngayon ay namamagitan bilang ating tagapamagitan sa harap ng Diyos. Ngayon, balikan po natin sa Marcos chapter 2. Marcos chapter 2, basahin po natin yung verse 6 hanggang 8. Marcos chapter 2, verse 6 hanggang 8, basahin natin sabay-sabay. May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino nakapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu, na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Nang sinabi ni Jesus sa isang lumpo, sa Mateo chapter 9 verse 2, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan.
Ang mga Pariseo at ilang mga eskriba, mga legalista, ay hindi dumating upang makinig, kundi upang akusahan siya na hinahanapan siya ng mali. Ang sinabi ni Jesus, ang iyong mga kasalanan ay pinatawad na. Sinabi ng mga eskriba, bakit nagsasalita ang lalaking ito na mga kalapastanganan ng ganito? Ang kalapastanganan ay nangangahulugang sabihin ang mga bagay na hindi dapat sabihin sa harapan ng Diyos. Ang maging mapangahas o mapagmataas. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos lamang? Ito po yung sinabi nila. Inaakusahan si Jesus na inaangkin ang pagiging kapantay ng Diyos dahil walang sinumang tao ang makakagawa nito. Inaakusahan nila si Jesus. Sinasabi nila na inaangkin ang pagiging kapantay ng Diyos. Tingnan po natin dito sa Marcos chapter 2 verse 9. Alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Tinanong niya mga eskriba, alin ba ang mas madali? Ang sabihin sa lumpo, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihin, tumayo at lumakad ka? Wala sa mga ito ang madali. Ang mga salitang pinatatawad na ang iyong mga kasalanan ay maaaring sabihin ng Diyos lamang. Mahirap din sabihin sa isang lumpong nakahiga at hindi makagalaw, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, aliman sa mga bagay na ito ay hindi magagawa. Sa isang taong lumpo, si Jesus ay nagsalita na gaya ng paggising sa isang tao mula sa pagkakatulog. Tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Walang sino man na makakasagot kung alin ang mas madali. Ang sabihing pinatatawad na ang iyong mga kasalanan ay hindi nakikita at hindi napapatunayan. Ngunit ang sabihin ni Jesus, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Tumayo nga siya at umalis sa harapan nilang lahat, namangha silang lahat at niluwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailanman hindi pa tayo nakakita ng ganito. Kailanman hindi pa tayo nakakita ng ganito. Nang siya'y dumating, ang kanyang mga kaibigan ay kailangan dalhin pa ang kanyang higaan. Ngunit ngayon, ang taong ito ay kaya nang tumayo sa kanyang sarili at maglakad habang dala ang kanyang higaan. Maraming tao ang namangha at nagbigay luwalhati sa Diyos na nagsasabing, kailanman hindi pa tayo nakakita ng ganito. Pinagaling ni Jesus ang taong ito upang patunayan na ang kanyang salita, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan ay totoo. Sa Juan chapter 20 verse 21, at ang mga sumusunod, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, binigyan ni Jesus ng otoridad ang kanyang mga alagad na magpahayag ng kapatawaran. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Si Jesus ay isinugo upang magdanak ng dugo doon sa krus para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Isinugo niya tayo upang magpahayag ng katotohanan. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung inyong patawarin ng mga kasalanan sinuman, ang mga iyon ay ipinatatawad sa kanila. Sino mang hindi ninyo patawarin ng mga kasalanan, iyon na hindi ipinatatawad. Subalit, kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan, ay na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Sa Katolisismo, kanilang lubos na biniluktot ang Biblia at sinabi na ang Pope or Papa ay nakatanggap ng otoridad na magpatawad ng mga kasalanan at hindi niya ito magagawang mag-isa. Kaya pinagkatiwala ang otoridad sa mga pari.
Kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan at nangumpisal ng kanyang kasalanan sa pari, kung sasabihin ng pari, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan at ito ay pinatawad na. At kung kanyang sasabihin, mananatili ang kasalanang ito sa iyo. Kung magkagayon, ang kanilang mga kasalanan ay mananatili. Hindi po. Kung magpapatotoo tayo na pinatawad na ni Jesus ang ating mga kasalanan magpakailanman doon sa krus, tayo ay napatawad na. At kung hahayaan natin ito, tiyak na sila ay mawawasak. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Gaano nga kadakila ang tungkulin na ibinigay sa atin? Sapagkat ano nga mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ipinahayag ni Jesus na ang isang kaluluwa ay higit na mahalaga kaysa buong sanlibutan. Ang isang kaluluwa na nilikha ayon sa larawan ng Diyos ay napakahalaga sa kanyang paningin. At ngayon, sinabi ng Panginoon na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang maging kanyang lingkod, upang ibalik uli ang hakop sa kanya at ang Israel ay matipon sa kanya, sapagkat sa mga mata ng Panginoon, ako'y pinarangalan. Dahil taglay natin ang larawan ng Diyos, tayo ay marangal sa Kanya. Kaya, kung magpapatotoo tayo sa walang hanggang kapatawaran na isinakatuparan ni Jesus, ang mga tao ay pinatawad. Kung hindi natin gagawin, sila ay mananatili sa pagkawasak. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mangangaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Sinabi sa Roma chapter 10, verse 14 hanggang 15. Paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Nalalaman natin na sinabi ni Jesus, kung paanong sinugo ako ng Ama, ay sinusugo ko rin naman kayo. Ito ay hindi lamang para sa mga kanyang mga alagad. Ang bagay na nararapat gawin ng isang ligtas na tao pagkatapos maipanganak na muli ay ang ipangaral ang katotohanan. Sa mga awit 66 verse 16, ipinahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ipinahayag ko na nakamit niya ang walang hanggang katubusan. Ito ang pinakadakilang utos na ibinigay ng Panginoon sa atin at ito ang pinakalayunin ng buhay ng isang Kristiyano dito sa mundo. Sa Roma chapter 1 verse 16, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. May ilang tao na ikinahihiya nila ang manampalataya kay Jesus. Kapag linggo, binabalot nila ng dyaryo ang kanilang Biblia upang walang sino mang makakita nito. Saan ka pupunta? Tinatanong sila. Nauutal sila, nagsasabi na, doon lang. Ikinahihiya ba ninyo ang magpunta sa church? Nahihiya ba kayo na dala ang Biblia? Kapag nakikita ko ang isang tao na matapang na nagbabasa ng Biblia sa eroplano o sa isang bus, talagang hinahangaan ko sila. Gaano po sila katapat? Ang ilan ay hiyang-hiya maging sa pag-i-evangelize. Sinasabi nila, manampalataya ka kay Jesus. Pagkatapos namumutla na dahil nahihiya na. Talaga bang ito ay nakakahiya? Sa Juan chapter 5 verse 24, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo na ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay magkakaroon ng ano po? Ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulad, kundi
lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Silang mga nakikinig sa mga salita ng Panginoon, nakaunawa sa biyaya ng Diyos at manampalataya dito, ay matatanggap ang kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa katulan. Sila mga naligtas ay hindi na mahahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Lumipat na sila mula sa tren papuntang impyerno tungo sa tren papuntang langit. Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya kapag ipinangaral natin ang Ebanghelyo at kapag ang mga tao ay nakinig ng mga salita ng Diyos at naunawaan ito, magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan at hindi na mahahatulan pa. Ang mga naligtas, ang mga hindi naligtas ay hahatulan. Hindi po ba? Hindi lamang natanggap ni Jesus ang otoridad na magpatawad ng mga kasalanan, kundi ang otoridad din na humatol. Dapat ninyong malaman na kung hindi ninyo matatanggap ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan ni Jesus, kayo ay mahahatulan sa pamamagitan niya. Ang Panginoon ay darating bilang hukom sa harap ng mga taong hindi ligtas. Sapagkat siya'y anak ng tao. Si Jesus ay pumarito bilang isang tao. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, ay binigyan siya ng otoridad na humatol. Ang Panginoon ay namatay doon sa krus upang magbayad sa ating mga kasalanan. Ay siya ring Panginoon ng kahatulan. Kaya nga, nung ang lalaking lumpo ay nakatanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at tumayo at binuhat ang kanyang higaan, gaya ng sinabi ni Jesus, kaya nakita po ng lahat, sinabi nila, namangha at niluwalhati nila ang Diyos. Kapag isang tao ay naligtas, una sa lahat, hindi niya mapipigilan, kundi luwalhatiin niya ang Diyos. Luluwalhatiin niya ang Diyos. Sa Diyos po. Sa ating paparating na summer retreat, umaasa po ako na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mag-evangelize ng maraming tao. Una ay manalangin po tayo. Pagkatapos ay dalhin ang mga taong hindi paligtas sa Panginoon at gawin ang lahat ng ating makakaya upang tulungan sila na makinig sa Ebanghelyo at maunawaan ito. Sa retreat po, hindi lamang pastor na nasa pulpito ang nag-evangelize. Hindi lamang ang mga pastor o mga evangelist na nagka-counseling, kundi lahat ng mga brothers at sisters ay gawin kung maaari ang lahat ng inyong makakaya para sa retreat. Halimbawa po, ginagawa nila ang mahihirap na mga gawain gaya ng pag-guide sa takbo ng trapiko, paglilinis at paghuhugas ng mga plato sa kusina. Ito po ay napakaganda na makita sila na ibinibigay ang lahat ng kanilang makakaya sa pamamagitan ng paggawa kung ano ang magagawa nila upang maipalaganap ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga pagpapagal na ito, ang Diyos ay magdadala ng gawain ng pagliligtas. Sa pagkakataong ito rin, sa pamamagitan ng panalangin at paggawa ng sama-sama, dapat po tayong magsikap, magsakripisyo at magtulungan upang ang maraming mga kaluluwa ay maligtas sa pamamagitan ng dakilang gawain ng Diyos. Nalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, salamat po sa iyong dakilang biyaya na mula sa iyong kahabagan para sa amin
ng mga nararapat sa walang hanggang katulan at pagkawasa ng mga lumakad sa kasalanan, ay nilinis mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at iniligtas kami ng walang anumang aming gawa. Gaya ng layunin ng aming buhay sa mundong ito, pakiusap, gamitin mo po kaming lahat na mga naligtas ng ayon sa iyong kalooban upang magawa naming maipangaral ang Ebanghelyo sa maraming tao na hindi paligtas at dalhin sila sa iyong dakilang gawain para sa kanilang kaligtasan. Sa aming retreat na ito, nawa ay maraming kaluluwa ang maligtas na magbibigay ng dakilang kagalakan at kaluwalhatian sa iyo, O Diyos, na aming Ama. Umaasa lamang kami sa mahabagin at makapangyarihang kamay ng Panginoon para sa lahat ng mga bagay na ito. Naway hawakan mo po kami ng makapangyarihang kamay mo, O Diyos, at gamitin ng maayos sa gawain ng pagdadala ng mga nawawalang kaluluwa sa Panginoon at iligtas sila. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.